I can't believe I have been staring at my laptop for almost 3 hours now. Ganito na ako after I arrive home. 3 oras na akong nakatulala. 3 oras na rin akong nag-iisip kung papatulan ko na ba talaga ang pagsasaliksik sa isang bagay na ni sa panaginip ko ay hindi ko inakalang pagkakainteresan ko. Thanks to that, element slash ghost or whatever you may call it sa bahay ni Sia. Dahil maghahating gabi na hindi pa rin ako dalawin ng antok. O bakit mukha ka na namang puyat dyan? Pamumuna ka agad ni Kayla habang papapo ako sa usual na pwesto ko sa regular naming tambayan kinabukasan. Imbis na sumagot ay napasulyap ako kay Sia na nakaupo naman sa kanyang tabi. Wala, sagot ko. May tinapos lang akong project. Ano namang klaseng project yung tinutukoy mo? Si Kayla pa rin. Darn it, mukhang sinusumpong na naman si Kayla ng kakulitan at kung bakit nga naman kung kailan ko ipinagdarasal na huwag siyang makulit ay saka naman siya sinusumpong ng pagiging osasera. Ano ka ba naman, best? Leave him alone. Wow, is that Sia saving me from irritating Miss Uzi? Aba, nakangising pagbaling ni Kayla kay Sia at mukhang may bagong lawyer na si Mr. Everett Cuevas ah. Hindi naman sumagot si Sia. Hinapyawan lamang niya ako ng patagilid na sulyap bago ipinagpatuloy ang kanyang pagsusulat. Well, si Kayla ulit na tagusan namang nakatingin sa bandang likuran ko. Loko, Sir Sia. Siniko nito ng bahagya si Sia dahilan para mapatingin ito sa kung sino mang yung inumuso ni Kayla. Napalingon din tuloy ako. Well, look who's really there. It was Travis. Nakaakbay ito sa isang magandang babae na hindi naman pamilyar sa akin. Kasunod niya ang kanyang mga sungot, mga katimit sa basketball team ng university. Nakabubuisit na walang kasing angas na tiningnan pa nito si Sia. Nginisihan bago walang kahihiyan dahil ka nito sa leeg ang kanyang kasamang babae. What the fuck? Humutok ni Kayla. Hindi naman nag-react si Sia. Nagbuntong hininga lamang ito bago mulik sa kanyang pagsusulat. Mabuti na lang pala, hindi ka nagpagoyo sa walang hiyang yun. Pagpapatuloy ng pagmamaktol ni Kayla. Akala ko pa naman, he's the one for you na. Yun naman pala super fakeness to the next level. Ang manyak na yun. I guess once a playboy, you will always be a playboy. Don't worry, bes. You deserve better. Nakapagtatakang hindi naman siya pinapansin ni Sia. Nagdire-diretso lamang ito sa kanyang ginagawa na parang wala siyang narinig. Oh wait, si Kayla ulit habang tinitingnan ang kanyang wristwatch. Maiwan ko na muna kayo. May klase pa ako. Tinipo na niya ang kanyang mga gamit sa kadali-daling umalis. There was an awkward silence after that. Awkward for me specifically. Dahil kanina pa ako napapatingin kay Sia. But for some reason ay sobrang focus niya sa isinusulat niya. Kanina pa siya walang imik. May klase ka pa ba? Pabasa ko sa katahimikan. Meron pang isa. Hindi man lang siya huminto. Ni hindi siya tumingin sa akin. Ikaw, may isa pa rin. Habang pilit sinisipat kung ano ba yung sinusulat niya sa notebook niya. Mukhang busy kaya ata. Ano ba yan? Hindi ko na natiis. Sumulyap siya sandali bago muling tumutok sa kanyang ginagawa. Itong assignment namin sa expository writing para sa next class ko. Nakalimutan ko kasing gawin kagabi. Okay. Habang sumusulyap-sulyap ng palihim sa kanya. Sinundan na naman yun ang nakakatarantang katahimikan. Ako ulit. I can't believe I am turning out to be so annoying. Nakikita ko na ngang busy siya. Pero hindi ko talaga may paliwanag kung bakit kating-kati akong kausapin siya. May maghahatid ba sa'yo pag-uwi mamaya? Shit, what the heck is that all about? Bakit ganun ang lumabas sa aking bibig? I really think my mind and my body is out of sync. Oo, parang gulat na napatingin siya sa akin. Si Daddy, dadaanan niya ako mamaya. Bakit? Pagpapatay mali siya ko. Wala, curious lang. Curious saan, Eric? Curious ka saan? Okay. Medyo napakunot na siya bago bumalik sa kanyang pinagkakaabalahan. Bakit ba hindi ako mapakali? Pagkatapos kasi nun ay hindi ko pa rin gawang tanggalin ang attention ko sa kanya. Kinuha ko na ang libro ko. Pinuklak yun. Pero hindi naman ako makakonsentrate sa binabasa ko. Siya. Ako ulit. Napatigil siyang muli sa pagsusulat. Nakakunot nung tinignan niya ako. Jeez, what kind of an idiot are you, Eric? You are freaking annoying today. Don't you know that? Naisauli mo na ba yung binder sa classmate mo? Oo, bakit? Wala, curious lang. Na naman? Really, Eric? Masyado naman yata ang curiosity mo eh. Darn it. My restlessness is getting out of hand and I can't even explain why. Isa na nga ba ito sa mga bagay na hindi mapaliwanag ng aking lohika at matinong pag-isip. Spit it out, Eric. Aniya habang yumuyo ko na siyang muli para ipagpatuloy ang kanyang pagsusulat.
Bakit ba kanina ka pa hindi mapakali dyan? Ha? I was dumbfounded. Kaya na ba ako ka-obvious? Say it. Hindi siya nakatingin. Whatever it is. Nanay ko, hindi naman ako makapagsalita ngayon. Hindi na siya nag-react, kaya naman lalo akong nataranta. Ano bang nangyayari sa akin? Dahil ba talaga to sa puyat? Bilis na, ulit niya habang tumitingin na siya sa wristwatch niya. Kailangan ko nang umalis eh. My next class will start in a few. Ano kasi? Kakamot ako. What? Tinitipon pa niya ang libro niya. Kinukuha na rin niya ang kanyang purse. Ano kasi? Napakanot na uli siya habang pinagmamasdan ako sa pagagat ng aking mga ko. Habos kasabay na napansin kong tumatayo na siya. Siya kung ayaw mong sabihin na alis na ako ha. Baka malate pa ako eh. Wait lang siya. Matapos na yung humakbang ng isang beses. Nakataas ang kanyang mga kilay. Pwede ba? Pwede bang ano? Itinuturo na niya ang kanyang relo. Bilang hudyat sa akin, nabilisan ko na kung ano man yung sasabihin ko. Pwede ba kitang maimbitahang mag-snack mamaya after class? Shit, this is not even part of my day plan. Snack? Ngumisi siya. Saan naman? Kahit saan mo gusto. Pero susunduin ako ni Daddy sa eksaktong alas 4, Eric. Ipagpapaalam kita. Sige pa, Eric. Itulak mo pa yung impromptu speech mo. Ako na ang maghahatid sa'yo pa uwi. Parang hindi makapaniwalang tinawanan niya ako. Is this some kind of a joke? No? Are you for real? Yes. Tila naaabot itong nagbuntong hininga siya ng ilang beses. Sure, napapailing na sagot niya. Kung papayag si Daddy. Tumingin siya sa kanyang relo. Sige, I really have to go. I'll see you later then. Tumalikod na siya at saka nagmamadaling umalis. Nilingon ko siya hanggang sa makalabas siya. Kaya naman napatingin din ako sa gawin ng kinaroroonan ng tribes. Nagulat ako nang makita kong nakatingin sa akin ang matalim yung babaeng katabi niya. I could have sworn. I even saw one of her eyes flicker with some sort of reddish flash of light. Medyo kinilabutan pa ako nang mumisi ito sa akin in a very creepy manner. She's a beautiful woman, alright. Mahaba at makintab ang kanyang buhok. Straight ito na walang kasing itim. Sa sobrang itim nga ng kanyang buhok ay parang fake na ito. Maputi ang kanyang balat, balingkinita ng kanyang katawan. Hindi siya katangkaran, pero hindi rin naman siya maliit. There is something in her eyes that make me freak out. Hindi nga lamang ako sure kung dahil lang to sa makapal na dark eye makeup niya o dahil sa paraan ng pagtingin niya. Alam niyo ba yung mga tingin na parang kilala niya ako? Pero ang problema, hindi ko naman siya kilala. And I don't think I ever saw her before. Dahil sa patuloy na pagtayo ng mga balahibo ko, naramdaman ko naman ang magpahanggang sa anit ng buhok ko ay muli akong lumingon sa aking harapan. 3 beses na huminga ng malalim bago ko inumpisang tipunin ang gamit ko. Mabuti na lang may klase pa ako. At least may dalan ako para hindi tumambay ng mag-isa sa cafeteria. There's something about that woman's kiss that gave me an uneasy ear feeling na siya namang dahilan kung bakit tila hindi mabura ang kanyang mukha sa aking isipan. For the first time in my student life, ngayon ko lang naranasan ang hindi makapokus sa lecture ng aking professor. Alam niyo ba yung pakiramdam na nakikita ko ang pagbuka ng kanyang bibig, nadidinig ko ang kanyang boses, pero wala naman akong maintindihan sa kanyang mga sinasabi. Mabuti na lang talaga at maagang na-dismiss ang klase dahil may emergency meeting daw di umano ang lahat ng mga faculty members with the school administration. Kaya naman dumiretso na ako kagad para sunduin si Sia sa classroom ng huling klase niya. Are you alright? Tanong sa akin ni Sia nang makita niya akong tulalang nakatambay sa magigilid ng classroom niya. Umiling ako. I'm not sure. Why? Nag-uumpisa na kami ngayong maglakad ng magkasabay sa corridor. May nangyari ba? Hindi ako nakasagot. Pagkus ay nagbuntong hininga. Pagbasag niya ng ilang minuto namin pananahimik. Gusto mo na bang umatras? Ha? Umatras saan? Sa plano mong mag-snack with me. Okay lang naman kung hindi. No, Sia. Pagtutol ko sa pagsasalita niya. It's not that. Then what? It's about that creepy girl na kasama ni Travis kanina. Ha? Bakit? Sabi niya habang papaliko na kami papunta sa lobby ng building. Mamaya ko na lang siguro ikukwento sa'yo. Sagot ko. Sa ngayon, kailangan ko munang mag-internalize para mapapayag si Tito Bench na ako na lang maghahatid sa'yo mamaya. Ano ka ba? Tumawa siya. Bakit naman hindi siya papayag? Alam mo na bakaga kasi galit pa siya sa akin. Napakanoot no siya. Galit sa'yo. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Eh di ba nga, simula ko habang umiiwas ng tingin sa kanya. Sabi niya, pinaiyak daw kita. Baka mamaya dahil doon, hindi ka na niya payagang sumama sa akin. Papalabas na kami ngayon ng building, papunta sa parking lot. Ano ka ba? Papayag yun. Nakangiting sagot niya. Ako ang bahala. Malayo pa kami. Natatanong ko na si Tito Bench.
Nakahalukip-kip na nakasandal ito sa kanyang kotse. Bigla akong ninervyos dahil mukhang seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malayo man ay kitang-kita ko pa rin ang talim ng kanyang mga tingin nakatutok sa amin ni Sia. Kaya naman hindi ko na mapigilan ang panlalambot ng aking mga tuhod habang papalapit na kami sa kanya. Daddy, pambunga ni Sia kay Tito Bench. Okay lang ba kung si Eric na lang ang magkakatid sa akin pa uwi? Kumabog ang dibdib ko nang imbis na sumagot siya. Ay kunot nung tinignan muna niya ako. Bago niya sinabi, bakit ikaw magpapaalam? Para kay Sia ang tanong na yun, bagamat sa akin ito nakatitig. Daddy. Tito, pagputol ko sa pagsabat sana ni Sia, pwede ko po bang maimbitahan si Sia na mag-snack at mamasyal po? Diyan lang naman po sa pinakamalapit na mall. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang kaba nang hindi siya sumagot. Bagkus ay may lalo lamang niya akong tinitigan. Sa nakakanervous na paraan, Daddy please, pagbasag na ni Sia na mahigit kalahating minutong katahimikan. I want her home bago mag-alas 8. Sabi sa akin ni Tito Bench, seryoso pa rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. And make sure to bring her home safely. Anito habang umiikot na siya papasok sa driver's seat ng kanyang kotse. Or I'll shred your bones in pieces. Napalunok ako sa sandaling natulala. I am not really scared of Tito Bench. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga siya ganitong kaseryosong tao. Magkabarkada sila ni Daddy at habang lumalaki ako, nakilala ko na siya bilang maloko, makulit at masayahing tao. Pero iba siya ngayon at iba rin ang epekto sa akin ng kaibahang yun. Are you scared of Dad? Natatawang tanong ni Sia matapos namin kunin ang order namin sa counter ng fast food na pinuntahan namin. Papunta na kami ngayon sa table na napili namin. No, sagot ko, habang pareho na kaming umuupo. Pero bakit nauutal ka kanina? Nakabungis nga siya. Nakasimangot kasi siya masyadong seryoso. Humagikik siya habang inaayos niya ang pagkain namin. Ano nga pala yung sinasabi mong tungkol sa kasama ni Travis kanina? Hindi mo ba nakita yung babae? Nakita, sagot niya bago siya kumagat ng burger niya. Anong tumingin mo sa kanya? Hindi ba creepy? Hindi ko siya masyadong napagmasdan. Ngumuya muna siya sandali. Mahirap na. Baka isipin ba ni Travis na affected ako? Napangisi ako. Bakit? Are you trying to tell me na hindi ka talaga affected? Yup. I thought you like him. Hindi siya sumagot. Nagkibit balikat lamang siya. So what about that girl? Pag-iiba niya ng direksyon ng usapan. Basta nung nalingon kita kanina habang papalabas ka sa cafeteria, nagulat ako kasi nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Natawa siya. Baka naman nagwagwapuhan lang sa'yo. Hindi yun. Ano? There's something creepy about the way she look at me. Parang, alam mo yung parang ano? Parang kilala niya ako. O baka naman talaga magkakilala kayo. Nakalimutan mo lang. Siya, I am pretty sure na hindi ko siya kilala. Baka naman may crush nga sa'yo. Tumatawa pa rin siya. Hindi ganun Alam mo ba yung nakakakilabot na tingin? Ganun. Tapos yung itsura niya. Parang kakaiba. Parang merong iba sa mukha niya na hindi ko matukoy. Tapos alam mo ba? Napasulyap ako sa labas ng see-through fiberglass ng walang fast food. Halos mailaglag ko na ang hawak-hawak kong burger nang matanaw ko ang babaeng kasama ni Travis kanina. Naroon siya sa labas muna kinakainan namin. Mag-isa itong nakatayo sa labas, nakatingin sa akin at nakangisi ng kakilakilabot na paraan. Hoy, pangugulat sa akin ni siya. Nagulat ako. Nailaglag ko tuloy ng tuluyan ang burger ko sa tray. Oops, I'm sorry. Si Sia sulit. Habang tinutulungan niya akong tapunin ang mga sumabog na tinapay at palaman ng nalaglag na burger. Okay ka lang ba? Can you see the two men outside? Nakapango ko lang ang tingin ko. Kay Sia, pinipilit na hindi lumingin. Nakita kong lumingon si Sia sa labas. Yung babaeng kasama ni Travis kanina. Nasaan? Sinisipat pa rin niya. Nandyan sa tapat. Wala naman Lumingon ako. Wala na nga siya. Lalo tuloy akong kinabahan. Namumutla ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang hinawakan niya ang kaliwang kamay kong nagkapatong sa lamesa. Napatingin ako roon. Napaigtad naman siya at tinanggal kagad ang kamay. Oops, I'm sorry. Napapayang sabi niya. Matapos niyang tanggalin ang kamay. No, Sia. Kinuha ko ang kamay niya at akong humawak roon. It's alright, really. Tila nagulat siya at hindi nakapagsalita. Sia, I swear, she was there. Please believe me. I believe you. Halatang nakatitig siya sa magkahawak namin mga kamay. Bakit kaya siya narito? Baka nagkataon lang. Nananatiling nakatulala pa rin siya sa magkahawak ko sa kanyang kamay. Pero bakit hindi ganun ang pakiramdam ko? Unti-unti siyang tumingin sa mukha ko. Do you want me to help you find out? Okay lang ba sa'yo? Mas lalo kong himpitan ang pagkakahawak ko sa kanyang kamay. Nahalata ko kaagad na parang napaangat siya sa kinauupuan niya. Halata rin sa kanyang kinikilos na kinakabahan siya.
Ano gusto mong gawin natin? Jis, napapailing na buntong hinika. What am I thinking? Bakit? Napatingin ulit siya sa aming mga kamay. This is craziness. I don't really want to drag you into this stupid nonsense. It can't be nonsense if it's bothering you. Nakatitig na siya ngayon sa aking mga mata. I mean really, I want to help you. Are you sure? Very. Nakangiting sagot niya. Bago niya tili, naiilang na binawi ang kanyang kamay. Natuloy rin namin ang aming pagkain. After that, nag-ikot-ikot din kami sa mall hanggang sa muntong kami sa tapat ng mga cinema house. Napansin ko na parang napapatingin si Sia sa mga movie villains. Hindi man siya nagsasalita. Halata ko naman sa kanyang mga mata na tila may gusto siyang panoorin. Nood tayo. Masiglang niya gaya ko. Ha? Parang nagulat siya. Naku, ayos lang sana. Ang kaso baka gawin tayo. Mahaba yung movie, lalampas tayo sa alas 8. Tatawagan ko si Tito Bench. Ha? Parang kinakabahan sa'yo. Ay, sa ibang araw na lang, Eric. Are you okay? Namansin ko kasing namumutla siya. Ano kasi? Halatang na-abroad siya. What? I don't really. You don't really what? I am getting little frustrated. I don't really want to go in places like that with what? With you. Why not? Because parang maiiyak na siya. Because what? Medyo napatas na ang boses ko. Gusto ko nang umuwi. Biglang sabit niya. Ihatid mo na ko. Pero maaga pa naman Alas 6 lang Ipinakita ko sa kanya ang mukha ng wristwatch ko. It doesn't matter. Nag-uumpisa na siyang humakbang. Pero siya, hinila ko ang kanyang braso. Please take me home. Umiiyak na siya. Shit, what did I do? Bakit siya umiiyak? May nasabi ba akong masama? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Idinampi ko ang likod ng aking kanang hintuturo sa ilalim ng kanyang kaliwang mata para punasan ang luha niyang nag-uumpisa ng tumulo roon. Nagulat ako dahil tinabig din niya kagad yun. Please, Eric, ang habang pinipilit niyang ayusin ang kanyang sarili. Tutulungan kita sa problema mo. But I beg you, don't be too nice to me. Pinapahid niya ang kanyang mga luha. Bagamat tuloy-tuloy lamang naman ang pagtulo ng mga ito.